Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Karing. Ilang kalsada sa Quezon City hindi na madaanan dahil sa baha. Ilang sasakyan stranded. Hindi na madadaanan ng sasakyan ng ilang kalsada sa Quezon City dahil sa baha. Hirapang makalusot ang mga motoristang kaya matinding traffic ang mararanasan sa ilang bahagi ng lungsod. At panoorin po natin guys, and no further ado, let's do watch and keep safe and healthy sa inyong lahat, and don't forget to subscribe. Rob Trip. Thank you guys, and let's go. Asher, kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar ninyo? Victor, hindi na nga madaanan ng mga light vehicles, mahigit ng mga pampasaherong bus itong busway sa parehong northbound at southbound nitong EDSA Balintawak sa mga oras na ito. Ito ay dahil sa umabot na sa mahigit. Alright, EDSA Balintawak guys, hindi na madaanan. Baka dumaan pa kayo dyan guys. Ang taas ng tubig baha dito sa lugar, buntod ng walang tigil na buhos ng ulan. Bukod dito, ilang mga lansangan pa sa Quezon City ang naiulat na may mataas na baha para sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang na dyan ang kanto ng G. Araneta Avenue at Maria Clara southbound at ang kanto ng E. Rodriguez at G. Araneta na parehong nasa 45 inches o mahigit 2 talampakan ang taas ng 3 talampakan ang taas ng baha. Umabot na rin sa isang talampakan ang baha sa kanto ng Quezon Avenue at Biak na Bato at EDSA Quezon Avenue. 3 talampakan naman sa EDSA Quezon Avenue Tunnel at EDSA Oliveros northbound ang baha at 8 inches naman ang baha sa Victoria PM Street northbound. Dahil sa taas ng mga tubig baha sa mga naturang lugar ay hindi na rin madaanan ng mga ito lalo pa sa mga light vehicles. Partikular na dyan yung Araneta Maria Clara southbound, E. Rodriguez Araneta at dito nga sa EDSA Balintawak. Nagdudulot ito ng mabigat na trapiko dahil sa mga stranded na sasakyan o yung mga naghihintay na lang na humupa ang baha. Sa ngayon, Victor, ay naghihintay na rin ang mga truck ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa libreng sakay sa mga stranded na pasahero. Naglalaan din ng 3 ruta para sa libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City. Dito sa EDSA Balintawak, wala naman tayong nakikita na dumaan ng mga truck ng libreng sakay, lalo pa nga na hindi na nga madaanan ito ng mga motorista. Malakas pa rin ang ulan dito sa EDSA Balintawak. Sa mga pagkakataon na ilang minuto na ito ay humuhupa, ngunit tuloy pa rin yung pagulan at miya ay lalakas pa ulit ang buhos ng ulan. Yan muna ang latest balik sa'yo, Victor. Asher, dyan sa may gawing kanan nitong o sa may gawing kaliwa mo, yung nakikita natin, di ba yan yung Balintawak Market? Yes, Victor, ito yung Balintawak Market. Sa ngayon, kung makikita nyo, medyo lubog na rin. Naabot na rin yung ng baha, yung loob ng palengke na yan. Siguro umaabot na rin yan ng kalahating talampakan. Kung makikita nyo rin, itong baha dito sa tapat mismo nitong Balintawak Market, itong mga barrier na ito, yung mga naghihiwalay sa EDSA busway at doon sa mga lanes ng mga pribadong sasakyan o iba pang mga sasakyan, medyo nahulog na o tumagilid na itong mga barrier na to. Ito ay mga concrete barrier. So kung ma-imagine mo, ganito na lang kalakas yung tubig dito, lalo pa pag may dumadaan ng mga bus. Kasi may ilan na mga bus dito kanina na nung mga panahon na o mga oras na medyo hindi pa ganito kataas yung baha, pinipilit nilang dumaan dito. May iba din mga truck na pinipilit na dumaan dito. Kaya ito ang nangyayari doon sa mga concrete barriers at nahulog or na tumabingi na. Meron ding mga basura nakikita tayo. Yung mga basura na yan, palutang-lutang, nakita natin, nanggagaling ito dito sa may Balintawak Market. Dito. Nga nakikita nga na submerge nga yung area na yan ng tubig, sa baha. At apektado itong part na nga ng busway. Kumusta ba yung operasyon ng EDSA busway? May mga bumabiyahe pa rin ba sa ngayon? May bumabiyahe pa rin ng mga pampasaherong bus sa EDSA busway, Victor. Ang problema lang, partikular na dito sa EDSA Balintawak, hindi na sila nakakadaan. May ilan-ilan, isa-isa, siguro na naglalakas loob. Every, say, 15-30 minutes, may mga dumadaan dito pero
Yun, sa ngayon ay talagang nakahinto na sila. Marami ng mga bus dito na nakapila mula dito sa mga EDSA Balintawak, parehong north at south, northbound at southbound. Maging yung mga pribado sa Quezon, yung pang mga sasakyan ay naghihintay dito. Nakahinto sila, nakaparada sila bago yung baha para maghintay sila na humupa nga itong baha at makadaan sila. Ito. Asher, bukod dyan sa area mo, may mga lugar pa ba dito sa Quezon City na monitor nating nagpapatupad na ng evacuation or forced evacuation? Ngayon, may mga naiulat, may nakikita tayong mga naiulat ng MMDA pero kailangan pa natin kumpirmahin yung ibang mga yan. Pero yung mga nakikita natin dito, yung mga stranded mismo na mga pasahero, yan yung iniuputan ng MMDA at tinitiyak nila na sila ay ligtas. At kung yung iba pa na kailangan magpunta sa ibang mga lugar, ay kanilang binibigyan ng tulong. Dito. Alright, maraming Alright guys, napakinggan po natin at napanood dito sa ating reaction video. Alright, dito yan sa Balintawak Market, Quezon City, na grabe na ang baha. Di na makadaan ang mga bus at wala na publikong sasakyan na dumadaan. At maraming salamat. Keep safe and dry sa inyong lahat. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. And peace out sa inyong lahat. Thank you guys.